Isang malaking balak mga sangkayo sa itong maitim na balak laban po kay Pangulong Bongbong Marcos ang nadiskubre ngayon kung saan pag-uusapan po natin ito. So, good day sa inyong lahat. This is me, we are back. Mga sangkay, sa lahat ng mga nanonood ngayon sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, meron nga pong nadiscover ngayon, no, na isang masamang balak laban po sa presidente ng Pilipinas. Hindi na matapos-tapos to, no? Parang simula nung naging presidente si BBM, lagi pong may banta. Dagdag pa po yung sinabi nila VP Sara. Si VP Sara, sabi niya, may nirentahan daw po siyang magpapatumba sa pamilya ni PBBM, kasama si Romualdez. Tapos ito, si Baste naman, ulo lang daw po yung kailangan. Ngayon, mga sangka, eto, bagong pasabog to, tingnan po natin. May niluluto manong pag-aaklas laban sa Administrasyong Marcos. At ayon kay Senator Ping Lacson, mga retirado opisyal ng militar umano ang nasa likod nito. Nako. Nangunguna sa balita live si News 5 Cent correspondent Mian Los Baños. Mian, sino ang source ni Senator Lacson at anong detalye nito? Jiggy, may nakalat nga raw na impormasyon si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na di umano may nilulutong People Power Revolutions. Uy. Ano to? Parang kay Ferdinand D. Marcos. Pero tingin ko malabo yan sa panahon natin ngayon eh. Pero sige, kasi alam nyo, pwedeng maging successful ang People Power Revolution kung ang militar aatras sa presidente or kahit po yung hanay ng kapulisan. Kung gano'n ang mangyayari, pwede maging successful yan. Sa gitna nga yan ng mga kontrobersya na kinakaharap nila Pangulong Bongbong Marcos at maging ni Vice President Sara Duterte. Okay. So ngayon, ito. Tignan po natin. Ito yung balita dyan. May ikinakasa umanong People Power Revolution laban sa Administrasyong Marcos Jr. Ayon mismo ito kay Senator Ping Lacson. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Merymon Reyes. Merymon, ano raw yung detalye ng bantang kudita na ito? Lili, binahagi o ibinunyag kahapon ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na may ilang mga grupo raw ang nagpaplano ng People Power Revolution na suportado ng militar. At sa impormasyong nakuha ni Senator... Seryoso? Suportado ng militar? Parang imposible, no? Kasi yung mga militar ngayon, maliban na lang kung ito mga retired na mga militar. Pero since si Ping Lacson ang nagsasalita, malamang totoo ito. Ping, ito raw ay mga retired na mga opisyal. Ayun ang sinasabi po natin, mga retired officials na may mga hawak na mga batas sa loob po ng militar. Na nangangalap ng suporta sa Armed Forces of the Philippines para patalsikin ang mga opisyal o ang mga lider ng gobyerno. Ito raw ay dahil sa mga kasulukuyang mga issue na nasasangkot ang ilang matataas na opisyal kabilang sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Pero base naman sa contacts o yung mga kakilala ni Senator Ping sa PNP, wala pa naman daw detected signs na itong destabilization effort naggigain na o pupukaw na ng atensyon. Kaya Okay. So sa ngayon, malabo po yan mga sangkay. Pero posible kasing umiikot na yan ngayon. Parang pelikula yung datingan, ano, mga sangkay. Posible yan na umiikot ngayon. Kasi yung paraan talaga para maging successful ang revolution, kailangan nila makuha ang suporta ng militar o di kaya yung hanay ng mga kapulisan. Kasi ganoon nangyari nung panahon ni Estrada, ni ERAP. Tapos yan din po ang nangyari nung panahon ni Ferdinand E. Marcos. No? Kaya nga lang, medyo matindi ang ginawa kay Ferdinand D. Marcos kasi nangialam po doon yung Amerika.
dinala po sila sa Hawaii imbis na Paway. Kaya kumpiyansa itong si Senator Ping na hindi raw magtatagumpay itong destabilization effort. Mariin ding sinasabi ni Senator Ping na lahat daw ng galit ng publiko o yung public anger sa mga isyong korupsyon, maaari naman daw i-address sa mga pamamaraan na nakapasailalim sa saligang batas o konstitusyon ng bansa. Cheryl. Ipinahayag din ni Senator Lacson nitong weekend na hindi exempted si PBBM sa investigasyon sa flood control scandal. Meron na ba silang konkretong dahilan para isama ang Pangulo sa investigasyon? Cheryl, dito kasi sinasabi rin ni Senator Ping na walang magiging ligtas sa ginagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Kabilang na rin dyan itong si PBBM, pero dapat lahat ng mga ito, yung mga ebidensya, yung mga alegasyon, ninonote ni Senator Ping, dapat submitted ito under oath o nasa formal na records ng investigasyon ng Senado. Correct, mga sanggay. Kasi, madali kasing mag-akusa eh. Diba? Madali mag-akusa. Especially si PBBM. Tatargetin talaga yan. Kasi, yung mga buhaya, gusto nila makalusot sa kanilang mga kasalanan. So, ang paraan dyan, halimbawa, si Romualdez, ituturo nila si BBM para makaligtas. Si Zaldico, ituturo si BBM at si Romualdez para lamang makaligtas. So, kanya-kanyang ano yan, kanya-kanyang agenda. Si PBBM ang pwedeng ituro nila para makaligtas sila sa pagkakakulong. Kasi si PBBM yung mataas eh. Sasabihin nila, hindi naman ako yung mastermind dyan. Pero napaliwanag na ni Isko Moreno. Kahit siya, sabi niya, mayor daw siya. Yung hanay niya sa baba, may mga nangungurap. Oo, karga niya yun, sabi niya. Pero, hindi siya ang nangurap. Yung nasa baba yung nangurap. At dapat niyang mapanagot yung nasa baba na nangungurap. Ito yung ginagawa ngayon ni PBBM. Kasi, alam nyo guys, ang dali lang isipin. If the president is involved sa rampant corruption na ito mga sangkay, hindi niya pabubuksan ang malawakang investigation at hindi niya i-call out ang mga korap. Why? Ibabalikan siya ng mga yan eh. Ipapakita yung mga ebidensya laban sa kanya. Pero 'di ba, kumpiyansa siya. So kung mayroon man po mga nagdadawit sa kanya ngayon, well, part of destabilization, 'di ba? Gusto nila ma-destabilize yung government. Gusto nilang bumagsak ang gobyerno. Kaya nila dinadamay si PBBM kasi gusto nilang may pumalit. At alam niyo yun kung sino. Dito papasok kasi yung kaso ng mga aligasyon na binato ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico na hindi niya ito sinabi under oath, hindi niya sinabi sa pagpili na Blue Ribbon, kundi pinost online. So itong mga aligasyon, plus kung may mga ebidensya para na magtuturo kay Pangulong Bongbong Marcos, lahat ng mga ito naman, hindi naman ililigtas ang opisyal sa isasagawang investigasyon ng Senado. Pero to note, ang mga ito ay dapat dumaan dun sa proseso para maging formal na nasa records ng investigasyon ng Senado. Cheryl. At punteriya na ngayon ang investigasyon ng Ombudsman at Sandigan Bayan si Senator Cheese Escudero. Nasaan ngayon si Senator Cheese at may pahayag na ba siya ukol dito? Cheryl, sa mga lumipas na buwan kasi nung lumalabas itong mga paratang na may kinalaman din daw siya sa pagtanggap ng mga kickbacks o flood control projects, maging yung kanyang mga kakilalang kontratista na nakakuntsaba niya sa usapin na ito, lahat ay dinedenay ni Senator Cheese Escudero. Natural yun, i-deny talaga. Kahit kasi Romualdez, di ba, dinideny din po niya. Wala po kasing magnanakaw na aamin. Pambira. Talaga nga naman, mga sangkay, di ba? Well, ito po yung masamang plan laban kay PBBM. And what do you think, guys? Sa tingin nyo, magbi-build up ito? Itong pinaplano nilang pag-aaklas laban sa Pangulo? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Magaganda po yung topic natin dito about sa Bible, about sa mga nangyayari sa mundo related po sa Bible prophecy. Okay? Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.